Ito po si Diego ng Sunog Baga TV. Tanong lang, nakapunta na ba kayo dyan sa may GSIS? Natikman nyo na ba ang Diwata Paris Overload? Kung hindi pa, dapat nyo pong subukan at dapat nyo pong tikman. Papakita po ng ating video. So ngayon, gusto ko lamang magbigay ng aking commentary, no? Sino nga ba si Diwata at bakit siya pinipilahan? Well, si Diwata po or ang kanyang real name ay si Deo Balbuena. Kung matatandaan nyo po nung year 2017, si Diwata po alias Diwata ay na-involve doon sa saksakan. Diyan po sa may ilalim ng tulay, no? So, actually, na-televise po yun, no? Yung pangyayaring yon. And then after that, kung hindi ako nagkakamali, at 2018 or 2019, sumali naman siya dito sa Showtime, no? Sa isa sa mga contest doon. Now, si Deo Balbuena po, or alias Diwata, actually, ang trabaho niya dati is a construction worker. Diyan po kayo bibilib sa taong ito. So imagine, no? From rags to riches. So yung istorya niya, bilang isang construction worker, and then member siya, of course, ng LGBTQ community. Okay? Now, kanina po, ako po ay nadaan din sa GSIS at nakita ko po, napakahaba po ng pila. Okay? At matagal ko ng pangarap na matikman po ang kanyang Paris Overload, no? Yung Diwata Paris Overload. Ako po'y pumila din, although kanina po medyo hindi ganun kahaba ang pila kasi dalawa po yun Meron chicken and then may Paris Overload. So doon po tayo sa overload pumila kasi ang haba ng pila po ng doon sa chicken, no? Tawag yata nila doon is chicken. Natikman ko po ang pagkain ni Diwata at talaga naman pong napakasarap. Pwede pong i-rekomenda. So imagine sa halagang 100 pesos lang, no? Meron ka ng soft drinks, may unlimited rice, and then combination po ng lechon kawali, and then chicharong bulaklak. Okay? And then meron silang soup, which is napakasarap po, no? Sa ordinaryong mamamayan na katulad natin, sapat na po at talaga namang mabubusog tayo. Eto po ngayon, magtataka kayo, no? Dahil ang mga kumakain doon, mga nagbababaan ng mga sasakyan. And then majority of them are actually vloggers. Okay? So talagang, I can tell na si Diwata po is really a social media sensation sa ngayon. And then nakakatuwa lang balikan ng kanyang kasaysayan na imagine, nag-start siya, nakatira lang siya doon sa ilalim ng tulay. And then from there, as a Pilipino, makikita mo sa kanya na hindi siya sumuko sa pagsubok ng buhay. And look at him now, my God! And then, napakabuting tao. No? Kasi ako, I can easily tell matignan mo lang yung tao sa itsura, matignan mo sa mata, andun yung pagiging humble ni Diwata. Okay? So, although short lang yung pagtatagpo namin kanina kasi talaga namang napaka-busy niya, no? Marami siyang kinakausap and I'm so happy, no? And I feel so privileged na I was given a chance to talk to him, no? And yun lang, yung Sunog Baga, binati niya din naman yung ating grupo, no? Sabi ko nga talagang kaya po pala si Diwata ay siniswerte sa buhay sapagkat napakabuting tao. Okay po? So nung pag-alis ko po kanina, actually nagdadatingan pa po yung mga vloggers kasi may mga camera. So andun lang si Diwata, no? So nagpapakita siya sa katanghalian. Oo, kala ko ang Diwata sa gabi lang yan. Pero doon pa po sa mga hindi pa po nakakakain sa Diwata Paris Overload, pwede nyo pong puntahan.
no? At ipakita po natin ang support sa taong ito dahil lubos naman pong mabuti ang kanyang kalooban. Galing po siya dun sa mababang uri ng pamumuhay before, but nagsumikap siya and naiangat niya ang kanyang buhay. So yung mga ganitong pangyayari, no, this is actually very common sa isang Pilipino. At nakakatuwa na yung isang Pilipino na galing doon sa kawalan and then nakaangat sa buhay dahil sa kanyang sariling pagsisikap, no? Para siyang si Manny Pacquiao. Look at him now, no? And then si Diwata din, ganon. So, andun na siya, no? Parang tuloy-tuloy na yung kanyang, ang pag-angat ng kanyang career and then yung kanyang business din naman, no? And actually nga, alam ko, may mga tapings na din siya kung hindi ako nagkakamali, no? Sa probinsyano, yata, parang nag-shoot na rin yata doon sa kanila. Kung hindi po ako nagkakamali, no? And again, sumasalamin siya sa ordinaryong Pilipino na kung saan ang buhay nating ordinaryong Pilipino, nung walang-wala ka, halos walang tumulong sa'yo. Even yung local government unit, wala sila para ikaw tulungan doon sa mga times na kailangan mo sila. But ngayon na nakakaangat na, nagsisimula na, and then kung napanood nyo yung mga TikTok, no, yung dati, na kung saan yung pwesto niya, medyo may closure order, pinupuntahan ng mga enforcer, although tama din naman, because yung mga enforcers naman, they are only enforcing the law. Tinitignan nila kung nakakadumi ba ng paligid, saka yung lugar naman niya kasi, hindi naman kasi kanya yon, no? Is a public place kasi. And then siguro, since may mga ganun nga na giniba nila yung pwesto, pero at least now, nailipat na si Diwata doon sa may GSIS, no? Na medyo okay naman ang pwesto niya. Pero ano lang, comment ko lang, no, doon sa may GSIS compound, ang pagkain ni Diwata actually is for masa, no? At halimbawa, malaking bagay yun, no? Makakatulong sa masa actually, yung kanyang mga pagkain. Pero, ang pakiusap lang siguro, ang observation ko lang nung pumunta ako kanina, pagpasok mo sa compound kasi, naniningil ng parking. Parang 50 pesos or 20 pesos. Hindi natin alam kung kanino na pupunta yon. Pero sana naman, maging libre na lang sana yung parking. Kasi halimbawa kung yung ordinaryong mamamayan ay pupunta doon, kapag magbabayad ka, oo nga pala, no? Sa bagay, yung mga ordinaryong mamamayan, minsan wala naman palang sasakyan. So, hindi magiging material sa kanila nga pala. Okay. Now, I understand. But, of course, kung sakasakali na medyo yung parking naman mabawasan pa, no? Siguro, i-appreciate yon ng nakararami. Or kung kaya na mawala, kasi syempre, customer. Pumunta tayo doon para kumain lang. Although the amount is not that big, but of course, pumunta tayo doon para kumain lang, may additional cost ka na pagpasok mo pa lang, no? So yun lang naman. But to be honest, with everybody, no, doon sa mga kumain na sa mga kakain pa lang, highly recommendable po ang pagkain ni Diwata, no? And then yung preparation nila malinis naman. And then malaki din naman yung yung servings nila. So kaya doon sa mga tao na nasa paligid or other provinces, kung gusto niyo kumain, maligaw kayo sa Maynila, well, siguro try it for yourself, no? Para mapatunayan niyo yung sinasabi ko na talagang masarap ang pagkain ni Diwata. Okay? Thank you po. Hanggang sa susunod po.